Yes, good morning din sa inyo, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Miss Glyza Escolar, na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Miss Escolar. Good morning sa iyo, Amor, at good morning sa lahat ng nanonood ng Panahon TV at good morning, boss. Miss Escolar, patuloy po ang pagbabantay natin sa lagay nitong bagyong Basyang. No? Ito nga po ay nakapasok na ng tuluyan dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan po sa mga oras na ito, no? Ano na po ang mga pagbabago na nakikita po ng Pag-asa sa lokasyon nito? Paano po ba ito kikilos sa mga susunod na mga oras o saan po ba ito dadaan? At ano po yung mga lugar na matatamaan nito? Itong tropical depression na ating minomonitor o yung tropical depression Basyang ay huling namataan sa layong 768 km silangan hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur at taglay po ang lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna. Inaasahang kikilos naman ito pakanluran sa bilis na 30 km per hour. At dahil sa galaw nito, kung hindi magbabago ang kasalukuyang kilos nito, inaasahan na magla-landfall ito dito sa may Surigao provinces late tonight or early morning tomorrow. Okay, so para po sa ating mga kababayan na residente nga po dyan sa may Surigao provinces, kayo po ay magdoble ingat at syempre maghanda na po kayo habang maaga pa ng inyong mga dapat ihanda, lalong-lalo po yung mga emergency kit natin at yung mga pwede po nga lumikas na sa kanilang mga lugar dahil nga po inaasahan natin na magla-landfall o tatama po sa inyong kalupaan ito nga bagyong Basyang na binabantayan natin. At Miss Escolar, dahil nga po ito ay bagyo na, isa na po itong ganap na tropical cyclone at ito nga po ay papalapit na dito sa ating landmass, ay nakapagtaas po kayo ng storm warning signal number 1. So ano po ba yung mga areas na kabilang dito? Ang mga lalawigan po kung saan nakataas ang signal number 1 dito sa Visayas ay southern part ng Samar, southern part ng eastern Samar, Leyte kasama ang Biliran, dito sa southern Leyte, Camotes Island, Cebu, dito sa Negros Provinces, Siquijor at Bohol. Samantala sa Mindanao naman ay dito sa Surigao del Norte kasama ang Siargao Island, Surigao del Sur, northern part ng Agusan del Sur, at Agusan del Norte, Camiguin Island, Dinagat Province at Misamis Oriental. So yung mga residente po ng mga nabanggit na areas, inaasahan po natin na meron po kayong 30 to 60 kilometers per hour na lakas ng hangin. Yan po ay sa loob ng hindi bababa sa 36 hours. At eto naman, Miss Escolar, hindi lamang naman po yung mga areas na kabilang dito sa storm warning signal number 1, yung ating minomonitor. So papaano naman po dito sa bahagi ng Luzon? Papaano po ba yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras sa natitirang bahagi pa ng ating bansa? Sa loob naman ng 24 oras, ito ang magiging lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa kung saan hindi nakataas ang signal warning. Dito po sa may Visayas at Northern Mindanao o natitirang bahagi ng Visayas at Northern Mindanao, asahan dyan ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan at pagkidlat pagkulog na maaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala ang Bicol Region, dito po sa may Palawan, at dito sa natitirang bahagi naman ng Mindanao ay asahan ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Magandang balita naman sa dito sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay asahang magiging maaliwalas ang panahon maliban na lamang sa mga pulupulong dagli ang pag-ambon. At dahil nga po Friday na naman po ngayon, bukas ay start na naman ang panibagong weekend. So ano po bang inaasahan nating lagi ng panahon sa darating po yan na Sabado at Linggo? Saan-saan po ba makakaramdam ng epekto nitong bagyong Basyang? Pagdating po ng weekends ay asahang magiging makakaranas ng mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin ang malaking bahagi po ng Visayas at dito sa may Zamboanga Peninsula, ganoon na rin dito sa Northern Mindanao, Caraga Region, at ang Palawan area. At yung ibang bahagi po ng bansa o natitirang bahagi ng Mindanao at ang Mimaropa ay asahan namang magiging maulap din ang kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Samantala ang nalalabing bahagi ng Luzon ay asahang maaliwalas pa rin ang panahon dahil hindi naman po ito inaasahang maaapektuhan direkta man o hindi direkta ng tropical depression Basyang.
Ayan, alam na po natin yung ano po yung mga dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Biyernes. At syempre sa darating din po na weekend. Kaya para po sa ating mga kababayan, kung lalabas po ng bahay, ay syempre wag pong kalimutang mag-monitor ng lagay ng panahon. At syempre magdala rin po kayo ng mga panangga sa ulan. At ito naman, Miss Escolar, nito pong mga nakalipas sa linggo ay naranasan natin ang epekto nito nga bagyong Agaton. At ito nga po yung nagpabaha pa sa ilang mga probinsya dyan po yan sa Mindanao. So ito naman ngayong binabantay natin ay si Bagyong Basyang. So ano po ba yung pinagkaiba nito nga Bagyong Basyang na ito kung pag-uusapan po natin yung dala-dala nitong rainfall amount, yung bilis at direksyon po nito at yung mga areas na maapektuhan nito sa mga susunod pang mga araw. Ito ang kaibahan ng Agaton at Basyang. With regards to the rainfall amount, wala naman pong pinagkaiba. Samantala, ang Agaton ay nababad lamang po ang area dito po sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas dahil halos hindi po kumikilos ang bagyong Agaton. Samantala, itong Basyang ay inaasahan lamang na magpapaulan dito sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao sa loob lamang ng 2 araw. At panghuling katanungan na lamang, Miss Escolar, posible po ba na lumakas pa sa pagiging tropical storm ito nga si Bagyong Basyang habang ito po ay binabaybay ang direksyon dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? At ano po yung magtutulak para ito po ay lumakas? Dahil nasa dagat pa siya, yung moisture ang kanyang fuel o yung nagpapalakas nito at dahil matagal pa po siya bago maglandfall dito sa area ng Surigao provinces, ay inaasahan din po na malaki ang posibilidad ng paglakas nito nga bagyong Basyang. Pwede itong maging tropical storm. So iba yung pag-iingat po at paghahanda pa na yan dapat nating gawin at syempre tumutok lamang po sa Panahon TV para malaman po natin mga updates at mga pagbabago dito nga po sa lagay at pagkilos ng Bagyong Basyang na nasa loob pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. So maraming salamat po Ms. Glyza Escolar sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Good morning, balik muna sa inyo, Jules.